basura. Sa lungsod ng Dagupan, hindi lang baha ang lumulunod sa daan. Sa pagtaas ng tubig ay kasabay ring umaangat ang tanawing matagal nang hindi dapat makita. Sa bawat daan, sa bawat daluyan, makikita ang tunay-tuniladang dumi na tila ba unti-unting inuubos ang dapat ay buhay, kabuhayan at kinabukasan. Ang mga palaisdaan at kapatagan ngayon ay parang mga libingang tinabunan ng sarili nating kapabayaan. Ito ang realidad ng Dagupan. Isang lugar na unti-unting nasasakal ng sarili nating kapabayaan. Ngunit sa gitna ng amoy, usok, dumi at dilubyong araw-araw na umuulit ay may mga taong nananatiling nakatayo, tahimik, pagod at hindi sumusuko. Ang mga kamay na patuloy na humahakot ng problemang tayo ang may gawa. Sila ang hindi pinapansin, pero sila ang dahilan kung bakit kaya pa ring huminga ng lungsod. Ilang taon na po kayo bilang maintenance sa Kingfisher po yan? 10 years. 10 years? Maintenance po yun? Ilang years yung constant? 5 years. Tapos, bale, 5 years na rin po kayo na maintenance. Paano po ba kayo nakapasok bilang maintenance dito sa Kingfisher po? Kasi nang ako tinawag ko sila ni Randy dito kasi wala silang kasama. Dito na ako nagtrabaho. Tapos natapos na yung ginawa sa building, dito na ako sa... Ay, so magkakilala na po kayo talaga ni sir. Ay, sa 5 taon na pong nagtatrabaho kayo bilang maintenance dito sa Kingfisher. Paano po ba yung pamamaraan ng Kingfisher sa paglilinis? Paglilinis? Okay. Anong unang kong gagawin? Pagwawalas muna ako sa office, tapos sa labas, sa loob. Yun lang gagawin ko, magwalis. Tapos, pag matapos yun, sa CR, mga basura. Di ba sabi niyo po, 5 years na po kayo maintenance. May pagbabago po ba sa paraan ng paglilinis niyo dito noon sa ngayon? Parehas. Parehas na parehas. Tubig! Pagod na! Tubig! Hello po! Good evening po! Kamusta naman po yung trabaho niyo sa Kingfisher? Okay lang ma'am, okay lang trabaho ko sa Kingfisher. Hindi naman po kayo nahihirapan? Medyo kaya ko rin. Pag kaya pa ako, go pa. Wala akong pinipili sa trabaho. Trabaho yan trabaho yung pinunta mo yan. Ang isipin mo dyan, trabaho kang gumagawa ng kalukuhan. Yung anak niyo eh? Bali, adak ko lang yun, walang mama. Bali, ako lang nagano sa kanya. Pero may anak po kayo na talaga? Hindi, adak lang. Silang dalawa po? Hindi, yung isa lang. Tapos yung isa po? Nag-try ako nag-list doon, hanggang sa lahat ng mga kwarto-kwarto, nagwalis din ako, nag-map din ako doon. Sabi, Diyos ko, ang hirap pala. Diyos ko, hindi ko kaya. Sabi, gabi, asawa, kung anong lawang naman. Hanggang saan po ba ang parang natapos niyo po? Elementary. Elementary po. Kayo po kuya? Elementary. Pagkatapos niyo po ng elementary, ano pong, hindi na po kayo nag-aaral? Nagtrabaho na po ba kayo? Oo, dito na ako nag-aaral ko ng trabaho. Pagkatapos po ng elementary, ano pong pinakaunang naging trabaho niyo? Yung unang trabaho sa kantin. SWAT. Kantin. Ay, the SWAT. Tapos, mga ilang taon po kayong gano'n? Siguro may ganyan, sampol lang yata. Tapos, Tapos yun, gusto ko na naman trabaho. Naghanap ako na ng trabaho ulit naman sa construction po. Tapos, yun na po yung naging trabaho niyo? Oo, yun yan talaga. Nagwawalis na naglilisak na siya. Siya nagwawalis sa tao. Naglilisak. Tulong din ako doon.
doon, nag-try ako. Kung pwede lang, kung hindi lang ako nagkasakit, tutulungan ko siya. Kunin ko yung mga basura. Pag janitor lang, nawalis-walis lang. Pag matapos kunin ko yung basura saka CR. Ano niya pala doon? Mahirap din. Pag ganun po, sino pong nagbabantay sa Panganim na ako. Di man ako tumagal sa Kingfisher. pinakamatagal niya na po ang Kingfisher? Oh, yun. Pinakamalaki na rin. Tumagal sa trabaho sa Kingfisher. Hanggang sa nakuha na po kayo sa ibang posisyon? Tagal yan, nasalungkot pa kami. Pagka-asawa mo, nasalungkot pa kami. Ay, doon na po sila sa Kingfisher. Nauna kami nagtira doon sa Lukaw. Bali parang, Nagreklamo talaga ako sa asawa ko. Hindi, grabe, hirap mo pala. Tapos kung minsan nagdadaldal pa ako sa'yo. Yung pala, ang hirap mo pala. naiintindihan niya na po Na ano ko na-experience ko doon. Grabe, ang hirap talaga. Grabe, up and down. Doon nga sa taas, doon ako nagmakmak. Ayan, sinasabi mo, ang dali-dali. Diba, na-try mo na rin. Ang hinihingal ako pagkatapos ng tubig. Sabi. Tulungan, ang hirap pala. Kasi Kikita ko ngayon. gusto niya ako tutulungan, sabi ko. Grabe, wag na sabi niya mo. Kaya nakasakit ako, gusto kong Kasi tulungan. hindi na pwede mag-nasay. Nag-maintenance na kasi ako. Bawal ako. Sabi ko sa kanya, ako lang mag-aarang buhay, dito ko na lang sa bahay. Ikaw lang magluto, maglaba, ako mag-aarang ng buhay sa labas. Diyan ka sa loob ako sa kanya. Para hindi ka mahirapan ka ako. Yung gawin mo lang, yung kaya mo, yun lang gawin mo sa kanya, sa kanya, asawa ko. Kaya hindi ko kaya maglaba ng damit niya, nilalaba ko. Hindi mo kaya. Mahirapan na. Naalala ko, ang hirap na. Yung talang kaya mo lang, yun lang. may panahon po ba na parang gusto niyo po silang patigilin kasi May time na gano'n mag-anak ka ng iba. Kasi na-try ko na rin, ang hirap pala doon. Nagtyaga lang pa, sabi niya. Hanggat kaya ko pa, sabi niya naman. Sige kang kuma. wala pa naman pong panahon na gusto nilang sumuko doon? Siya din, kuminsan, ako lang nag-ano, tsaga ka muna hanggat kaya mo pa, sabi ko. Mag-ano na lang ako man ng ibang trabaho, sabi niya. Kasi nahirapan din ako lang mag-isa doon ay, sabi niyang luwang-luwang. Kaya, anuin mo pa hanggat kaya mo, sabi ko, ako din ang nagpigil sa kanya. Kasi kung contraction din, mahirapan naman din, parehas. Basta mabait naman sila doon ka, ako lang problema, lalo si Sir, lalo ako niluloko. Pag sumusunod ako doon, may babae yung asawa ko, ginujoke ako. Hindi, mahal na mahal ka ng asawa mo, sabi naman ni Sir, niluloko. Talaga ako niluloko yun. Hindi ko yun. Kaya, sabi ko, minsan samahan kita, magwawalis, lalo ng bagyo. Ang daming lininisan, samahan na kita. Sabi ko sa kanya, hindi, anong sakit, sabi niya sa akin. Kung pwede lang, ano ko na yung katawan ko sa sarili ko, para hindi siya mapagod doon. Kahit di ko kaya, kakayanin ko. Utang na lang kami. Pero binibigyan naman po kayo pag umutang po kayo? Kasi alam nila may trabaho yung asawa ko. Umutang ako 1 kilo, 2 kilo, hati-hati na kami na. Kaya kung minsan naiyak din ako, paano ko sila matulungan. Hirap. Talaga, na-try ko na yun. Yung parang magano ka dyan sa kapitbahay, parang ayaw nila tulungan ko. Kanya-kanyang buhay dito. Parang iba po yung tingin nila. Wala, nakakatulong. Sariling sikap mo na lang dito eh. Bakit ganun sa'yo makakapitbahay tapos ka din share. Bukod po sa dito na pamilya niyo po, may magulang po ba kayo na sinusustentuhan? Siya, may mama niya. Pero sa akin wala na. Ano na ako, ulilang lubos na ako. Wala na ako mama. Nagbibigay po. Paano po yun, Eita? Diba, nasa 400 lang po ang sahod niyo kada araw. Paano niyo pa po yun hinahati sa dito, tapos sa pamilya niyo sa doon? Hinahati ko lang para ko. Pag may dinanay, bibigyan niya. Walang problema, binapabigay ko. Wala din kami. Walang problema, di naman ako gano'n. Sinusuportan ko lang dito, sinusuportan ko mga magulang para pantay. Pag may yung nakilala sa akin na pera, hati-hati ko sila para walang pantay. Di wala na pong natitira sa inyo? Pag may naiwan sa akin, may naiwan sa akin na 500 sa akin. Pambudget niyo. Hanggang pambudget ko pag may pambudget ko ng 500 lang, kailan sa akin. Siyempre may bike na. Lapis ko nang ginawa yun. Parang ayaw ko na. Parang sila po yung dahilan kaya bumabangon. Sabi ko na kaya ko to. Sabi ko. Hindi masa ako kawawa na kuminsan. Pili ko lang pinapapasok. Kasi kuminsan wala akong kasama. Parang naano na yung utak ko. Parang mali yung nasa isip ko na eh.
Parang igigipa ko na yung sarili ko. Kung magpapakamatay naman ako, kasalanan ko sa Diyos, sabi ko. Kaya parang lumalakas, pag lumalabas sa pagkikita ko yung apo ko, parang lumalakas ako. Sila na lang po yung dahilan. Talaga, promise na ako magpapakamatay. Pero nakikita yung galit ako, pero may time na nahihirapan din ako. Kaya ito hindi ko nagsisimba ako. Sana bigyan pa ako yung station ng buhay ko. Kasi pangalong beses na itong buhay ko, pangalong buhay ko na ito. Lagat ko ganito. Muntik ako namamatay. Sa awa ng Diyos, siguro time na di pa ako kukunin. Naman tayo may pangarap. Parang ano pong gusto niyo parang mangyari sa hinaharap natin? Sa mga apo ko na lang. Kasi ako, wala na talaga. Hindi na ako makapangkat. Siyempre, nakakasakit na ako. Sana matapos sila sa pag-aaral. Tayo na lang kayamanan. Ay, may ibibigay ng mga anak ko eh. Makapagtapos na sa awa ng Diyos. Na makita ko pa sila. Siyempre, hindi nga ako nakatapos. Sa apo na lang. Parang mahabang buhay po para subaybayan niyo. Oo, lagi ko. Yun ang dinadasal ko lagi para alam ko kung anong mangyayari sa kanila. Ganun. Magabayan ko pa sila. Kaya dasal ako ng dasal kasi kung may minsan nagigipa din ako. Parang sumusuko na rin. Grabe. Grabe, dinaanan ko. May isang buwan ako nagkasakit. Parang sila din po yung inspirasyon. Nahirapan na rin yung asawa ko minsan. May time din ako minsan. Inutugtog ko na yung ulo ko kung sumisigi na yung sakit ko. Kasi milamig din ako ni. Parang may time na parang bablang ko yung utak ko din. Wala po kayong kasama pag gano'n? Wala pong Yung mga anak nagbabantay sa ko, inyo? kung minsan, alam ng asawa ko yan, tinutugtog ko na yung ulo ko. Minsan, kinukuha ko rin ko sa inyo kung gusto mo na magpagkamatay, ganun. So, naabutan po nila kayo dito? Oo, yung mga anak ko, bigla nga ako. Nang kinukulot ko sila, umiyak sila. Tanongin mo sa kanya, tanong gigibak na ako eh. Kasi nakikita ko yung anak ko, nahihirapan sila sa akin magbantay. Kasi dami na high blood ka, may lamig pa. Tapos parang na yung utak ko. Parang may time na, parang ginakausap ako, parang mamaya, pagkalimutan ko na. Ganun, parang nawawala na ako sa utak. Minsan, bayan, sabi na, kulit-kulit mo nanay, sabi naman na iba na yung apo ko, anak ko. May time na iputang pato ko yung ulo ko talaga, promise. Kaya lagi ako lang nadasal sa kataw na kung lalapit yung tukso sa akin na magpagkamatahin yun. Parang, syempre nandyan rin po kayo, nakasuporta kayo sa isa't isa. Kahit ganun po yung parang hindi po masyadong malaki yung sinasahod, ganun. Masaya naman po kayo sa buhay. Siyempre, masaya. Basta kayo ba? Mas katuwid sumunta. Mas agad kaya ito. Hindi naman. So, nag-date pa po ba kayo? oo, magkabait tamang sisimba kami, gano'n. Ay, simba tuwing linggo. ay, hindi po kayo pumapasok ng linggo, di ba? Wala akong pasok doon. Nagsisimba po. Nagsisimba. Tapos bibili ako lagi ng sa pagitan ni Holy Family. Yung nagsimimi sa kanila. Nagsisimba kami. Tuwing linggo. Para panalangin ko kay Mama Miri na bigyan pa ako ng station na buhay ko. Lagi ako balik ko sa kay Papa Jesus. Sa paa niya, lagi ko pinupos yung tawol niya. Pinagay ko sa lahat ng sakit ko. Yan po sa may St. John. Tuwing linggo. Waste management sa LGU, bali ang mga bawat barangay, pinagsasabihan namin kung paano mag-segregate ng basura nila. Tulad sa mga barangay na merong MRF na tinatawag. Bali, tinuturuan ng namin kung paano segregate yung nabubulok, di nabubulok, at yung kumbaga na pwede nilang ibenta tulad ng bottles na plastic, pwede nilang ikon yun. What do you mean by that? Ibenta sa... I-recycle. I-recycle, yun. So, may kahalagaan ang WMD or waste management sa LGU because kami naglilinis sa lugar natin, maintain natin yung kalinisan at tuturuan yung bawat tao on how to, like for example, dito yung mga vendors, medyo sa ngayon, hindi sila natututoy because kailangan talaga nila pag nagtitinda sila dito sa Avellanos, for example,
meron silang basura sa lugar na dapat solar nyo, linisan ninyo. Meron silang dapat walis at dustpan at garbage bag. Yun ang mahalaga doon para ma-maintain natin kalinisan. Kaya lang minsan, naiwanan na nila. Lagi namin pinagsasabihan na merong lugar na pagtatapunan dito po yun sa may western side ng plaza pag merong mga vendors na huwag nilang iwan sana po. Ano po ang role niyo po dito sa Dagupan? Meron kaming 3 shift sa isang gabi. Merong first shift, 4 o'clock to 12 o'clock p.m. Kami yung 11 to 7 p.m. mid-shift yun. And the third shift is 5 o'clock to 1 o'clock p.m. So meron isang bawat role. Bali yung first shift, medyo mahirap yan. Kasi ito yung mga naiiwan na mga basura sa gabi na kukunin nila. Buo-buo po yan. Sa amin naman, sa third shift, ang ginagawa namin, replenish lang. Kasi nalinisan na ng pangumaga. Kung anong natira nila, yun ang lilinisan namin. Then yung third shift naman, ito na yun. Yung mga naiiwan nilang basura ng mga kinukuha ng paggabi. Sila yung merong truck at saka yung AM shift para i-pick upin yung basura. Kami, dito lang namin nilalagay sa West Central because sa hapon meron mag-pick up. Wala kaming truck sa pan kasi nasa barangay ang mga truck. Kulang pa yung truck po natin, kaya pagpasensya nila. We have 31 barangays, kaya 4 lang siguro ang existing truck natin eh. Kaya yun. And then, as a role of team leader, ako po yung team leader ng second shift. Ako po yung nagde-delegate ng bawat responsibility ng kung saan sila ma-assign. At saka ako yung alam ko dapat yung bawat tao ko yung mga weaknesses and strength nila. So ngayon, kung medyo may problema sa area nila na laging madumi, pag nagmo-monitor ako, nililipat ko sila. Ako yung may karapatan para ilipat sila and bigyan sila ng way para magkaroon ng passion sa work. Ang pagwawalis naman is napakahirap yan. Kasi galing din ako sa pagwawalis bago ako naging team leader at naging regular. Nagwalis din ako dyan sa MC. Una nahiya ako, pero pagtagal-tagal, naka-face mask pa nga ako pero pagtagal-tagal, naging proud na ako because may nagagawa akong role sa LGU na maging malinis ang ating pan. Next, yun naman na responsibility ng mga tao ko under me, yung mga sweepers, sila yung kailangan sumunod sa binibigay kong responsibility. Kailangan kung saan sila malipat na area, i-maintain nila yung cleanliness. Ngayon, kung ano makita nilang dumi, kahit sigarilyo yan, kunin nyo rin. Kasi pag mga more than 1 or inabot ng 100, marami na yan, di ba? Magiging tambak na. So, kailangan na magkaroon nga sila ng passion tulad ko na sinasabi ko kanina. Kung ano yung nakikita nilang dumi, o kunyari, the first time, hindi nila nagagawa sa bahay, sana magawa nila dito. Kasi ito yung work natin para magkaroon ng malinis at maayos sa ating city. Kayo po kayo sa lungsod po natin, sa mga tao sa lungsod, ano po yun? Ang mapapayo ko lang sa bawat mga barangay, sana naman sumunod tayo sa sinasabi ng ating barangay captains kasi sila yung tanging nagiging ama natin. Pag sinabi kong mag-segregate po tayo kasi para hindi na mahirapan doon sa may MRF. Sa may MRF ang mga nagsisegregate because pag nakasegregate na sa bahay, kasi mag-umpisa ito sa bahay natin, yan natatandaan ninyo, hindi sa amin, sa inyo, kasi kinukuha namin ang basura ninyo. Ngayon, kung binigay ninyo sa garbage collector na segregated, hindi na sila mahirapan mag-segregate sa MRF because sineperate na nila yun. Yung mga nabubulok, mga kanin, ganon, tapos yung mga bottles na kuhan, ibigay nyo na sa kanila para meron naman para sa kanila. Yung mga recyclables. Yun lang po. Sa huling pag-ikot ng kamera, isang katotohanan ang hindi natin matatakasan. Ang problema ng Dagupan ay hindi lamang baha, hindi lamang basura, kundi tayo. Tayo ang nagpatong-patong. Tayo ang nagbulag-bulagan. Kaya tayo rin ang dapat na unang gumawa ng paraan.